Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Pamahayag sa Kapitulyo nga waylo na ang mga kriminal sa lalawigan sa Sugbo giuyunan sa bagong hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Mga medical waste sa syudad sa Mandaue gibabagan nga malabay sa probinsya sa Leyte. Usa sa mga suspect sa pagpatay sa taxi driver sa dakbayan sa Lapu-Lapu na Siko kapin 24 milyones pesos nga shabu na sakmit sa buy-bust operations sa managlahing dapit sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga ngay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa mga balita. Bagong hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo misanong sa pamahayag ni Gobernador Pamela Bare 4 nga walay luna ang mga kriminal sa lalawigan. Aduna usab siya kamanduan sa mga station commanders nga gukdon ang mga kriminal. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Bisan kung wala pa mga tubang sa personal ang bagong milingkod nga hepe sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Colonel Christopher Bermudez ug ang bago usab nga napili nga gobernadora sa lalawigan sa Sugbo nga si Pamela Bare 4 apan lanog na siyang dunggan ang pamahayag nini paghingilin sa mga kriminal sa tibuok probinsya. Mato ni Bermudez ganito lang Martes, Hulyo 8, 2025 miasumer sa katungdanan nga tinguha nila sa kapulisan nga dili himuong taguanan sa mga kriminal ang lalawigan sa Sugbo ug ila kining lutuson ug itaral sa hukmanan. Mipasabot ang police official nga nagdugay siya sa intelligence unit sa Philippine National Police ug nasayod siya 11 ang ayan nga buhaton aron masumpok kini mga nautang elemento sa katilingban ug miuyon siya sa pamahayag sa labing taas nga opisyal sa gobyerno sa probinsya sa Sugbo. Actually, hindi pa po kami nagmi-meet personally and nakikita ko lang yung post niya na yung warning, very loud and clear naman ng talaga hindi tayo papayag na maging sanctuaryo to ng kriminalidad itong Cebu Province. At mula ng pagkatinyente ko hanggang nag-full-fledged colonel na ako, hanggang inabot ko tong posisyon na to, yan ang lagi kong tinututukan kasi lumaki naman ako sa intelligence group for 17 years. So makakaasa ang ating mga kababayan na kung ano man yung tama naman ang ating butihing governor na hindi tayo papayag na maging sanctuary ito ng criminals. Ipasalig usab si Bermudez nga ilahag pakusgo ng operasyon sa kampanya batok sa illegal nga drugas ilibina sa kalungsuran o mga component cities. Sa gihimong assessment dili pa hinuon makaalarma ang problema sa illegal nga drugas sa probinsya apan dili sila makatugot nga buragsa kini sa kalungsuran. Ila kining patutukan subay sa kamanduan ni PRO7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan sanglit sila nagtuo nga kini ang hinungdan nga musakang krimen sa usa ka dapit kung pasagdan ang pagkatap sa illegal nga drugas. Actually dito naman remain manageable naman. Hindi pa siya ganun talagang kalala. Nakita ko based dun sa data din sa mga ibang lugar. But then hindi tayo papayag na talagang tumaas pa yon at mag-proliferate dito yan. So I instructed na last 2 days nung pagka-assume ko, di ba, accomplish ang Karkar MPS ng 3.7 million worth of shabu. And then succeeding days, umaabot na siya ng 450, 45, 55. So sabi ko, walang tigil.
Go lang tayo ng go. Yun lang naman ang ano natin. Kita na sila sa gobernadora o sa sayang ihangyo nini nga mahatagan sila og maayo nga monitor silang command center ug ang mga sakinan nga ilang nakita nga kuwang sila nini. Ilabi na nga ang programa nga gipatuman silang PNP chief nga si General Nicolas Torre III mo ang 5-minute response time. Giangkon sa hepe sa CPP o nga usan ni silang hagit ilabi na sa mga municipal police stations nga kuwang sa kahimanan pagtubag kung adunay mahitabong krimen sa mga bukirang barangay. Kung makabuo kami dito ng command center na maganda, sa mga mayors naman, yung mga kahit na TV na monitoring lang nila and then communication, kasi doon natin ma-check talaga kung mabibilis sa mga tao natin sa ground. Yung mobility, kung kaya naman, kahit na motorcycle, malaking tulong. Si Bermudez gikan sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 ug ang kapin sa katunga siyang karir na destino siya isip intelligence officer dito sa Mindanao ug nahimo sab siya nga provincial director sa Maguindanao. Arnold Bustamante, CCT News. Buot ni Gobernador Pamela Baricuatro nga humano ng Cebu Bus Rapid Transit Project sa dili pa mapapas ang pondo karong Setyembre 2026. Subay kini sa panawagan sa World Bank nga dalion ang proyekto una ma-expire ang loan agreement. Gihulagway ni Baricuatro nga wala nakauyon ang World Bank sa dagan sa CBRT ug na-downgrade kini ngadto sa unsatisfactory rating. Aron makabawi ug mahimong malampuso ng proyekto nga naiutang sa World Bank ng $141 million, kinahanglanon ang hugot nga panag-alayon sa LGUs ug sa nasudnong kagamahanan. Gisugda ng pagpatukod sa Package 1 niadtong 2023 human sa taas nga pagtuon apan nalangay tungod sa isyu sa luna ug sa pamulitika. Mga bagong elected officials sa probinsya ni paubos sa orientation nga gipasiugdahan sa Department of Interior and Local Government. Apil sa mga nipaymulos maong kadagkuan sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Gipaambit sa mga kadagkuan sa probinsya sa Sugbo ang ilang kasinatian ato sa upat ka adlaw nilang newly elected officers orientation nga gipasiugdahan sa Department of Interior and Local Government nga gipaygayon sa kauluhan. Pinagi sa mga hulagway nga gi-share sa social media na himamat ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang ubang mga gobernador gikan sa managlaing probinsya sa nasod. Ato sa maong orientation, gitudloan sila sa kasamtang nga mga balaod ug polisiya gikan sa DILG alang sa mas epektibong pagdumala sa LGU. Gipasiugdahan mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang maong kalihukan og nakahigayon usab sa pagdasig ngadto sa mga elected officials. Kuyog usab sa maong kalihukan ang pipila ka masakop sa sangguniang panlalawigan pinanguluhan ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco. Nagkat-on hinuon sila sa mga leksyon bahin sa local development planning, ethical leadership, saktong pagdumala sa panudlanan ug paglambigit sa katawhan. Gipasabot ni Jason Obo sa DILG 7 nga gilangkuban among kalihukan sa mga first-timer o re-elected officials sa probinsya ang unang leg nga gipaygayon sa kauluhan. Sumapa ni Obo nga pinasubay kini sa Memorandum Circular Order 2025-046 ni DILG Secretary Remulla diin hugot nilang giawhag ang mga opisyal sa pagsalmot niini. Encouragement gid ang atong kan nga mo join no. Ang atong kan ulod kanang no kanang is not really a prerequisite nga kung dili ka attend dili ka assume no wala man. Human sa mga opisyal sa probinsya isunod usab sa mga orientation ang mga first time elected officials sa syudad ug lungsod. Mahitabo kini karong Hulyo 22 sa Dakbayan sa Sugbo. Ang third leg sa mong training pahimuslan usab sa mga re-elected city ug municipal officials. Gawas sa mga leksyon gikan sa batid sa local governance, makahigayon usab sa pagpaambit ang mga elected officials nga hanas na sa maong natad. They would learn the latest issuances and mandates no, and then they would be brief also unsay mga ilang mga compliance reports, part of which no. So best good nga na atong mga elected officials aning activity. Ilang nga human sa mong kalihukan, sundon sa mga opisyal ang kasamtangang mga lagda ug balaod alang sa mas tarong ug ligdo nga pagdumala sa ilahang dapit. Gian Navarro, CCTN News.
Nahuman na ang 5 ka adlaw nga exercise Bantay Kadagatan 2025. Wala makatambong sa closing ceremony sa Naval Forces Central Headquarters si Gobernador Pamela Baricuatro nga maunta ang guest of honor and speaker tungod kay dunay mas importanteng lakaw. Nagpadala hinuon kini og video message ug gipasalamatan ng tanang personnel nga nisalmot sa kalihukan. Matod ni Commodore Joselito de Guzman, Commander sa Naval Forces Central, nga positibo ang resulta sa kalihukan. Further enhance the collaborative efforts of the different government agencies with regards to maritime security and safety here at Region 7. So, this is also a start of a continuing collaboration between 2 agencies or 3 or more partner agencies. Traffic Enforcement Agency of Mandaue ni painumdum sa publiko nga gidili ang pagbiyahe sa tricycle ug e-bike sa highway. Kini human nabantayan nga pipila na usab ang nagbiyahe sa kadalanan sa Mandaue. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nibisita kaganinang buntag si Mario Ateso sa buhatan ni Hilary Tuya ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team. Nangayo kini og katinawan kabahin sa palisiya sa electric bike na impound ang e-bike ni Ateso human kini mibiyahe sa highway sa Barangay Alang-Alang. Gipasabot siya sa pangu sa Traffic Department nga si Rituya nga gidili ang e-bike ug tricycle sa highway kaniadto pa subay sa lagda sa trapiko. Si Ateso na operahan kaniadto sa appendicitis tuig 2020 gamit niya kaniadto mao ang bisikleta og nibalhin sa e-bike. Ang e-bike go dili man gud ka makasikad kay siyempre hiwa gunay mo dire pa niya sakit po kay na usapasad way ka gasolina. Oh my god. Matod ni Rituya nga hingusgan nila ang operasyon kabahin sa ban sa tricycle ug e-bike human nabantayan nga nidaghan na usab ang nagbiyahe sa highway. Sa Mandaue ang Zone 3 sa tricycle lang ang gitugtan ug igura usab nga makalabang sa highway tungod walay lain kaagian. Gipasabot ni Rituya nga gawas sa balaod nagdili aning mga sakyanan. Gilikayan usab ang disgrasya, hilabi na ang mga e-bike nga dili rehistrado ug walay lisensya ang driver. Kana siya delikado na siya para sa ato ang mga motorista, so mo na akong gilikayan nga dili ta moabot sa punto nga ma-involve ang e-bike katawan rata. No, so mo na ako ang kuan gyud is bawal ang tricycle o e-bike sa highway. Sa makalapas, ang mga tricycle makabayad sa no entry rule nga usa ka libo ka pesos samtang ang mga e-bike i-impound gilayon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, mga medical waste sa syudad sa Mandaue gibabagan nga malabay sa probinsya sa Leyte. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Martino Abiliana, lumad nga taga Karkar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuo niining si Ramon o nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing. Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts ug inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters nga nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana mipanaw ni atong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, Karbo sa Subo. Subo ano ni? Balik sa atong mga balita, probinsya sa Leyte supak nga sa ilang dapit ilabay ang medical waste sa syudad sa Mandaue. Gikatakdang ipatawag sa Provincial Board ang Department of Environment and Natural Resources o ang waste hauler. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gikaalarma sa opisyal sa probinsya sa Leyte ang taho nga dadon sa ilang lugar ang medical waste gikan sa syudad sa Mandaue. Matod ni 5th District Board Member o kanhi Vice Governor Carlo Pitilla Loreto nga pipila ka mga residente ang nipadayag og kabalaka human masayran sa balita nga dadon sa ilang lugar ang maong mga kontaminado nga basura. So it's really something naka-steer sa Leyte, no? Di lang siguro diya Cebu, pati dito sa Leyte, grabe ang kuan, no? And you can understand, no? Nung dagko man ang basura diri, kato kaning basura nga ordinaryo ra medyo nag-react ng Leyte, no? Labi
labi na ng medical waste. Subay ni ini, gikatak ng ipatawag sa Provincial Board ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR, Department of Health o Waste Howler aron mangayo og katinawan sa pagpasud sa maong basura sa ilang probinsya. Matud pa niya nga walay koordinasyon og pagpahibaw ngadto kanila kabahin sa ihakot nga medical waste gikan sa Mandawi. Transport, no? Mo transport lang sila, wag ni coordination para ma-assistiran ng tao niya. Pasabton po ron kami dire, kaya ron aware ta, no? Pero it doesn't make sense kung dili ta pasabton, no? Moingon lang nga gi-regulate sa DNR na yung mga papel, pero ang ato po, how often gi-check, no? Ang mga processes, ang mga systems nila. Bisan pag kung sa ka-high-tech o dili vigilant ang pagbantay, medyo nagyan pa yung hitabo, no? Moabot sa 301 ka medical waste nga naglakip sa gigamit nga mga syringe, mga bandage ug ubang kontaminado nga basura sagad gikan sa Mandawi City Hospital. Ang gisugda na og kuha ni atong Miyerkules sa Cleanaway Philippines nga nagbase sa Isabel, Leyte. Kapin sa usa ka tuig na kining nagpondo sa karaang North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako, Mandawi. Humanag sira ang kaniadtong waste hauler sa Mandawi. Ang Cleanaway Philippines, ang EMB accredited hauler para sa Rehiyon 7 ug 8. Sa usa ka pamahayag, ang Cleanaway ni pasalig nga nagsunod sila sa proseso og lagda sa DENR EMB sa pagdumala sa waste material. Sa dili pa ilabay ang maong basura sa ilang kaugalingong landfill, ipaubos una kini og treatment. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitrabaho sa Cebu South Bus Terminal ang pagpalambo o pagpanindot sa ilang palibot nunod sa ipatumang mga kabag-uhan. Gisusi sa mga sakop sa Governor's Office ang palibot sa maong terminal diin nahimong makaluluoy ang iyang kahimtang sa sulod. Naabda nilang Chief of Staff Paulo Uy ug Information Officer Ruben Lecera nga hugaw kaayo ang ibabaw nga bahin sa terminal. Gawa sa renovation sa sulod sa terminal, gitun-an nilang Gobernador Pamela Baricuatro ang pagpabalik sa manual ticketing system. Matod ni CSBT Manager Rodenita Esgana nga lauman ang mas gipa-upgrade na nga terminal sa musunod pang mga buwan, din apin niini ang pagbato ng food court ug hinlo nga public CR. Samtang gitataw sa Mr. Lou Philippines nga wala nila gipulihan ang public CR ug igo lang gibutang ang ilahang high-tech nga pansayan aron matud pa adunay kapilian ang mga pasahero. Lapu-Lapu City Veterinary Office mipaymangno sa mga nagbuhi og iring og iro sa ilang tulubagon isip mga tag-iya niini. Tungod kini sa disgrasya sa Barangay Gunob nga hapit matagak sa gitrabahong drainage ang duha ka mga sakay sa motorsiklo kinsang milikay sa mga iro sa dalan. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Felerca. Subay sa nahitabong disgrasya sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Hulyo 5. Kung diin, duha ka mga individual nga sakay sa usa ka motorsiklo ang nangatumba og hapit matagak sa gitrabahong drainage project, humanilikay sa kalit nga nilabang nga mga iro. Mipahimangno ang City Veterinary Office ngadto sa mga nagbuhi og iro sa ilang responsibilidad isip mga pet owners. Mato ni Dr. John Carlos Sumagang, ang veterinarian 2, nga base sa balaod ang mga nanag-iya sa mga iring og iro nga nakadisgrasya adunay tulubagon. Sa kinsa katong mga ubos sa balaod 9482 ug kinsa tong naghatag og pag-atiman sa mga iro o mga iring, sila na matawag ana nga maoy nakapanagiya. So og naay mga instances nga makasala ang iro, obligado sila ang moabaga. Tambag niya sa mga nadisgrasya nga mamahimo silang magpa-blatter sa barangay o bakaha sa police station. After 7 days, pati pasabot wala wala kuha ang iro dito sa kadalanan na agihapon. Amo nang impang. Dado nilang copy diri sa among opisina day among impang. Dugang pa ni Dr. Sumaga nga sa mong insidente nga tungod sa paglikay sa mga iro mo hinungdan sa pagkadisgrasya sa mga motorista, pwedeng mapasakan og kaso ang nag-atiman o nanag-iya sa maong mga iro. Ang City Veterinary Office padayong nagpahigayon og information education campaign kung diin usagyud sa ilang balik-balik nga pahimangno mao ang responsible pet ownership. Sama na lang sa pagpabakuna sa ilang mga iring og iro aron malikayan ang rabies base sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007, pagparehistro niini ngadto sa City Veterinary Office og kinahanglang hiktan aron nga dili kini makadisgrasya.
Dugang pa ni Dr. Sumaga nga makamulta ang mga pet owners nga mapakya sa pagbuhat ni ini. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Philippine Deposit Insurance Corporation may painumdum nga ideposito ang mga tinigom nga kwarta sa lehitimong mga bangko. Tungod kay dunay mga bangko nga mas gipasayon na ang rekisitos aron makabaton og savings account. Ang kasayuran ni hatod Gian Navarro. Usa sa mga gikampanya sa Philippine Deposit Insurance Corporation mao ang pagdeposito sa lehitimong bangko aron magpabiling luwas ang hinaguang kwarta. Apan nakita sa kadagkuan nila nga adunay ubang Pilipino ang nagduha-duha sa pagbaton og savings account sa bangko tungod sa kalisod sa mga requirements. Sa report gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas niadtong 2022, ana sa 65% sa mga Pilipino ang adunay kaugalingong bank accounts. Matud ni Jose Villaret Jr. nga wala maanad ang ubang tao sa proseso sa pagbaton og bank account o kalisod sa pagkuha o ubang identification requirements. There are requirements of the bank that they may not have. For instance, wala silang ID, government-issued ID, or even a maintaining balance. Pinapangay ang PDIC o BSP aron masiguro nga makatanyag ang mga bangko og basic deposit accounts alang sa masayon nga pagbaton og savings sa kinabag-an. Itandi sa naandang mobile wallet, mas makasiguro nga luwas ang kwartang hinaguan sud sa bangko tungod kay insured naman kini sa PDIC. Gani mahimong maka-insure ang PDIC og hangtod 1 million pesos per depositor aron masigurong protektado ang depositong kwarta ubos sa gipatumang lagda niadto Marso 2025. Let me also qualify na e-money is not a deposit. It's not. Kasi e-money ay e-wallet ay minemaintain ng isang tao for purchases. It's not really for saving. But I understand there are facilities of some e-wallets for saving that goes to the bank. That is covered by PDIC. Sa kasamtangan, ana sa dulan 237 billion pesos ang deposit insurance fund sa PDIC aron matagan ng insurance ang bisan kinsang depositor. May tabo kini kung sirad-an man ang usa ka bangko tungod sa mga anomalya ug ang PDIC may mo take over nini isip co-regulator. Aron siguradong adunay padulngan ng kwarta, giawhag sa PDIC ang publiko nga ilailahon ang bangko nga ilang buot sudlan. Kay kung grabe ra kayo og dili katuohan ang mga tanyag sa mga bangko og dili rehistrado sa PDIC og dili supervised sa BSP, kinahanglan kining likayan. Without the public knowing, we work with them to address problems. We don't have to announce kasi yung mga problems ng banks. But we work with them to address right away. Sabi ko kanina, we monitor their performance and help them address issues before they get worse. CCTN News. Malacanang mipasalig nga walay mahitabong cover-up sa nagpadayong investigasyon sa 34 ka mga nawalang sabongeros. Subay kini sa pagsusi kung nagagikan ba sa mga biktima ang nakuhang kalabira gikan sa Taal Lake. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Mipasalig ang Malacanang nga di sila manghilabot og walay mahitabong cover-up sa nagpadayong investigasyon bahin sa mga nawalang sabongeros niadtong tuig 2021. Gipalawom na ang pagsusi sa mga kaso karong natultulan sa mga operatiba ang kalabira sa tao diin nakit-an kini sa palibot sa Taal Lake sa Batangas. Mato di Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga kinahanglang mailhan sa labing daling panahon ang maong mga bukog. Kini aron usab basuta sa mga otoridad kung nagagikan ba kini sa mga nawala nga sabongero. Sa Pangulo po, dapat po talaga ay mas alamin pa kung ito pong mga natagpuan ay talaga may kinalaman po sa nasabing kaso ng mga missing sabongeros. At kung ito po ay mapapatunayan talagang konektado, ito'y nagpapakita lamang na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay tutulong upang makamtan ang hustisya para sa mga biktima. At hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Kanang gimugatan sa palasyo nga kinahanglang manubag ang utok sa linuog nga krimen aron hayan makabot ang hustisya sa mga kabanay nga hangtod karon nagpangita pa.
Matod sa Department of Justice nga anaaras sa Bureau of Investigation ug sa PNP Criminal Investigation Detection Group ang dagan sa forensic examination sa mga natultulang bukog sa tao. Nagpadayon ng pagsusi sa Philippine Coast Guard sa kinailadmang bahin sa Taal Lake aron pagsusi asa gilabay ug gilubong ang giingong patayng lawas sa mga missing sa bungeros. Ana sa 100 hangtod 270 meters gikan sa kabaybayunan ang gilatbon sa dagat nga gisawm sa mga operatiba. Kini aron pamatud-an ang nimong pagsaysay ni Julie Dondon Patindugan kinsang kani caretaker sa cockfighting farm bahin sa gidingatan sa 34 ka mga gipangitang sa bungero. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, usa sa mga suspect sa pagpatay sa taxi driver sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakasong panayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita. Usa sa mga sospek sa pagpatay sa taxi driver sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa miaging semana nasikop sa kapulisan sa buy-bust operation. Ang dinakpan una nang nasikop sa wa pa mitahan ang gunman ni adtong Miyerkules. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Sa wapamitahan ni adtong Hulyo 9 ang gunman sa pagpusil patay sa 47 anyos nga taxi driver sa sitio Kaisko, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City ni adtong Hulyo 2. Una nang nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu ang usa sa upat ka mga sospek, tulo ka adlaw sukad nahitabo ang krimen. Atol kini sa gipahigayon nga buy-bust operation pasado alas 8 sa gabi ni adtong Hulyo 5 sa sitio Kakonsor, Barangay Mactan kung diin nasikop ang 29 anyos nga si alias Roy nga nagpuyo sa Max Center sa Naasuing Barangay. Nakuha kaniya ang gidudahang shabu nga nitimbang og 0.28 grams nga nagkantidad og 1,900 pesos. Ang dinakpan nalakip sa watch list sa kapulisan isip street level individual. Sa gibutyag sa gunman nga si alias Omar, 5 sila sa dihang gibuhat nila ang krimen. Apan matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang pagsubay sa CCTV footage, upat lang ang ilang nakita. Samtang sa interview kagahapong adlaw ngadto ni alias Omar, nibutyag siya nga si alias Roy mo'y tag-iya sa armas nga iyang gigamit. Gisuwayan pagkuha sa mga sakop sa media ang habig sa 29 anyos nga dinakpan apan nagdumili kini sa paghatag sa iyang pamahayag. Samtang padayon pang gipangita sa kapulisan ang lain pang duha ka mga sospek nga nalambigit sa krimen kung diin usa na ni ana ang 16 anyos nga menor de edad nga babay nga gikatahong may relasyon sa taxi driver. Crystal Joy Pelerca, CCTN News.
Giila nga high value target sa Punta Princesa ning dakbayan sa Sugbo nga gideklarar nga drug cleared barangay na dakpan sa buy-bust operation. Nangunay sa maong buy-bust ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Napusasa ng usa ka 37 anyos nga lalaki nga gila nga high value target sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team ato sa gilusod nga buy-bust operation sa abag sa PNP Drug Enforcement Group alas 9:36 sa gabi sa barangay Punta Princesa sa Dakbayan Sugbo nga gideklara nga drug cleared ang bagong direktor sa PDS7 nga si Joel Plaza bila sa suspitsado nga si alias Jervy 37 anyos nga nagpuyuro sa mga barangay. Nakuha gikan kaniya ang mga pinuto sa gituang shabu nga motimbang sa 100 grams nga dunay estimated average market value nga 680,000 pesos. Lagip na ang sling bag nga gisudlan sa illegal nga druga sa usa ka motor. Matud ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDS7 nga moabot sa 3 ka semana ang ilaga gihimong case build up human magkuha ang impormasyon gikan sa usa ka confidential informant. Gingon makabaligya ang suspitsado og 50 ngadto na sa 100 grams nga shabu matag semana. Gidugang ni Alcantara nga ang barangay nga gideklara nga drug cleared kinahanglan nga magpadayon ang ilang hugot nga monitoring. May kalabutan sa illegal drug activities sa mga barangay aron managpandayon ang nalabigit nini ug magpabili ng ilang status. Giandam na ang kasong kalapasan Section 5 of 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDS7 batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCT News. Nasikop ang 18 anyos nga babay sa buy-bust operation sa Barangay Tipolo, dakbayan sa Mandawi, kaganihang tungang gabi. Nasakmit usab sa mga otoridad ang 20 pesos at 20.4 million pesos nga kantidad sa gituang shabu gikan ni alias Mari, taga Barangay Sawang Calero, dakbayan sa Sugbo. Gikonsiderar sa kapulisan nga high value ang dinakpan og makabaligya og 3 ka kilong shabu matag semana. Matudusab sa tigpamaba sa MCPO, Lieutenant Colonel Mercy Villaro, nga wala pa'y natalang kriminal record ang sospek. Si Mari nagatubang og kasong pagpamaligya og pagpayuhot og iligal nga drugas ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nadakpan sa buy-bust operation ang bodegero sa iligal nga drogas sa Sitio Riles, Barangay Poblasyon 1, syudad sa Karkar niadtong Miyerkules sa hapon. Nasakmit gikan ni Alex Kihoy Abadilla, 35 anyos, alias Alex, taga Kabituhan na po Karkar ang mga dagkong putos sa gituang shabu nga mokantidad og 3.7 million pesos. Kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa maong dinakpan. Mao kato naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales. Hangtod Lunes pon sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.